Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseyo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay unang Biyernes para sa buwan ng Marso at tayo ay nasa mga araw ng Kwaresma, Biyernes kasunod ng Miyerkules ng Abo. At sa magkakasunod na araw, lagi natin naririnig ang mga salitang pag-aayuno. Noong Miyerkules, pinaalalahanan tayo na kung tayo ay mag-aayuno, tiyakin natin na hindi ito pakitang tao lamang o paimbabaw. Ang pag-aayuno ay isa sa mga tinatawag nating disiplina sa panahon ng Kwaresma. Sabihin nyo nga po, pag-aayuno. Sa Ingles, kapag binasa natin ito ay fasting. So ito ay nakatuon sa hindi pagkain. So yung tinitiis natin at sinabi rin natin na kusa nating gagawin ang mga pagtitiis ng kagutuman. Unang-una na, kagutuman sa tiyan. Yung appetite natin, no, na kailangan matuto rin tayo na magtimpi, matuto tayo na mag-control sa mga katakawan natin. Kaya ito, no, bahagi ito na sinasabi sa ating ebanghelyo na bakit hindi nag-aayuno ang mga alagad ni Jesus. Pero pinaliwanag naman ni Jesus na, kumbaga, no, sa ebanghelyong ito, hindi niya inaalis o para bang pinapalitan yung gawaing ito, no, ng pag-aayuno, kundi mas ipinapaliwanag lang niya na may mga tamang panahon, no, tamang oras kung kailan tayo mag-aayuno. So sa panahon natin, ito ang panahon ng pag-aayuno. Kayo po ba, naisip niyo na kung mag-aayuno o magpa-fasting? Kasi pag panahon ng pag hindi panahon ng Kwaresma, kayang-kaya natin mag-intermittent, di ba? Intermittent fasting. Kaya natin mag-diet. Kaya nga natin magtanggal ng o vegetable lang. O kaya, ang dami natin pwedeng gawin. Pero bakit pag panahon ng Kwaresma, ang dami nating reklamo? Isang araw nga lang, pag Ash Wednesday at Good Friday, para bang hirap na tayo. Kung kailan sinasabi sa atin na ito ang panahon ng fasting, hindi naman natin ginagawa. Pero kaya mong mag-intermittent, hindi kumain ng ganitong oras hanggang sa ganitong oras. So para saan? Kasi sabi sa unang pagbasa, kung ang ating pag-aayuno ay para lamang sa pansariling kapakanan natin, baliwala ito. No? Pero sa inyo po ba, no, sa atin ng mga nakakapag-online, napaghandaan ba o kaya iniisip mo ba paano ka magpa-fasting? O sasabihin niyo na naman, senior na po kami. Nung hindi pa kayo senior, ginawa niyo ba? Ginawa ba natin nung hindi pa tayo senior? Kasi lagi nating hinahanapan ng justification, no? Para sabi ko nga, nagsimula na tayo ng Kwaresma. Ang Kwaresma, hindi lang isang araw.
Hindi lang pag Ash Wednesday, Quaresma, the rest wala na, nakalimutan na natin yung, di ba, yung mood, no? Yung atmosphere na Quaresma ngayon. Na kailangan mas maging seryoso tayo sa pagpipigil ng ating mga katakawan. Katakawan sa pagkain, katakawan sa mga material na bagay. Nagpipigil ba tayo? Kasi dapat nito, no, lahat ng pag-aayuno na ating ginagawa o sakripisyo ay mayroong kabutihang maidudulot, hindi lang sa sarili, kundi kabutihan sa ating kapwa. Kaya nga paghandaan. Hindi pwedeng mag-aayuno tayo na mag-aayuno, pero ugali natin, wala tayong ginagawang effort. Hindi pwedeng mag-aayuno ka, maglalakad ka ng palakad, magproposisyon, mag-iistasyon ng krus ka ngayon, no, ng ilang Biyernes. Pagkatapos ng istasyon ng krus, nakaya mo ba kaya, kakayanin mo na ba kayang mamansin? Kakayanin mo na kayang magpatawad o humingi ng tawad? Kasi doon yun kaya nga paghahanda, nag-aayuno para maghanda, may paghahandaan. So kung wala itong patutunguhan, baka nagpagod lang talaga tayo o kaya naman sumunod lang tayo sa tradisyon. At hindi yun ang gusto ni Jesus. Si Jesus, pagdating sa mga susunod na araw, maririnig natin ang gagawin niya ring pag-aayuno. Para saan? Para sa Pasko ng pagkabuhay. Para makayanan niya itong at hindi niya ito sukuan. So muli, yung paanyaya sa atin habang tayo ay nagsisimula sa panahon ng Quaresma, ngayon pa lang, paano ako mag-aayuno at kung ano ang hihilingin mo. Hindi para sa material na bagay, kundi katulad ng nawa magkaroon ka rin ng lakas ng loob, maitama mo ang iyong pamumuhay, maisaayos natin ang ating relasyon. Amen.